Alright everyone, so welcome dito sa ating 5-day Facebook Ads Challenge. This is day 1 and I'd like to welcome everyone, Sir Ray, Sir Aaron, Sir Alex, Angel, everyone here is a Zoom and we are, everyone is joining already, Miss Katrina Bote. Yan. So, nice. Okay. Again guys, nag-send ako ng ng Telegram link dito sa chat. Click the link para maka-join kayo doon sa ating GC. Meron po tayong GC. By the way, itong Telegram GC po na ito, i-dissolve ko siya by December 31. So make sure na i-utilize niyo yan kasi I'll be replying to your questions sa loob ng GC. But preferably, may isisend ako sa inyong forum wherein you can post your questions para mas, kasi baka mamaya, yung questions po ninyo nasagot na so that I can send you the link to your questions para masagot yung tanong ninyo. Anyway guys, so I'd like to know everyone inside this Zoom, sino-sino po dito yung mga aspiring media buyers? Type 1 in the comment or in the chat. Aspiring media buyers, when I say media buyers, it's Facebook Ad Specialist, Facebook Ad Strategist, ano pa ba, digital marketer. So, Miss Therese, yan. Sino pa yung mga aspiring media buyers? Type 1, Miss Katrina, Sir Marlon, Miss Grace. All right, Sir Vince, yan, mga aspiring media buyers po tayo. Miss Odessa, Angel Joy, Sir Art, yan, aspiring media buyers. Charlie, all right. All right, perfect. So, sino naman dito guys ang mga business owners, merong physical store, ibig sabihin brick and mortar business type 2. Ayan, si Sir Jerome, Moy, Tin Abdon, Feris, Sainel, Rom. Ayan, mga business owners po natin dito. Alright, sino naman ang nasa service industry? Let's say financial advisors, I don't know, can we consider real estate agents as a service industry? So anyone who is providing services, car sales agent siguro, kasama number 3. Ayan, Sir Marlon, Sir Mark, Randall, ayan, Charlemagne. Yan, nasa service industry. All right, perfect. So marami-rami yung nasa service industry. Pinabla ko isang tubig, no? Car dealership, yan. Sir Randall, dati rin akong ahente ng kotse. So, ayan. So, fitness, yes, number 2. Number 2 yan, Sir Aaron, kasi brick and mortar yan. Ibig sabihin may physical store. So, okay, perfect. So, now, I'd like to know, guys, kung sino dito sa loob ng Zoom ang nakapag-boost post na pero hindi nila naiintindihan yung structure ng kanilang business account. So, hindi nila alam kung how to separate or how to distinguish yung personal ad account saka business manager account. Type 0, yung mga yung boost post lang ang alam. I mean, nakita nila doon sa cellphone nila, boost post, tapos binoost post lang nila, and then nagbayad na sila, yun, that's it. 0, ayan, si Aaron, Sir Aaron, Sainel, Katrina, Yufe, Jerome. Okay. Malamang sa malamang, hindi nila naiintindihan kung baka mamaya nakakreate na sila ng business manager account or business portfolio, pero hindi nila alam kung nakapag-create na sila ng business portfolio. But let's see, among you guys na nag-type ng 0, let me know if sino yung naka-laptop ngayon or PC. Kasi pagka mobile, hindi po natin magagawa. Type me. Ayan, si Sir Randall. Alright. Sir Randall, ngayon, i-check po natin kasi ikaw yung nauna na nag-type ng PC. You can share your screen. Gagawan kita ng business portfolio tonight. Okay, let's separate your personal ad account doon sa inyong business portfolio. Alright, you can share your screen, Randall, Sir Randall, and I'm going to create
a business portfolio. All right, perfect. So let me gain control access ng iyong PC. I-accept mo lang, merong lalabas dyan na ano. Okay. Wag mo munang gagalawin, i-navigate ko muna yung iyong PC. Okay, let's see if meron ka ng Suzuki Matina Davao. Alright, so see all profiles. Ito, meron ka ng yan. Click muna natin tong Meta Business Suite para makita natin. Remove ko muna tong iba dito para at least hindi tayo yan. So malinis tayo ngayon. Meta Business Suite, explain ko din later kung ano pagkakaiba ng Meta Business Suite doon sa business portfolio po ninyo. So once you're here inside the Meta Business Suite, all you need to do is to click all tools and check the business settings. Hanapin nyo yung business settings. Pag hindi nyo makita yung business settings, click nyo tong Ads Manager. Tapos, no add accounts to show. Click mo tong Go to Business Settings. Ayan. So, Sir Randall, hindi mo alam pero meron kang dalawang business portfolio. Ibig sabihin, nakaka-create ka na ng dalawang business portfolio pero hindi ka aware na nakapag-create ka ng business portfolio. Most probably, nagra-run ka ng ads mo under your personal ad account. Itong Ravi Runs Now, dito mo siya nira-run yung ads mo. And you're supposed to run ads dito sa loob ng business portfolio, not your personal ad account. Bakit? I'll explain it later. Now, let's try to create a business portfolio from scratch kung mabibigyan tayo ng slot ni Facebook. So I'm gonna open a new tab. I'm gonna go here, business.facebook.com/create. Okay? For those of you guys na wala pang business portfolio, this is how you're gonna do it. Punta ka dito and then click mo yung create an account. And then for this demo, let's just put in a business, let's say Suzuki yun, no? Suzuki. Tama ba? Suzuki Matina Davao 2. Suzuki Matina Davao. So lagyan na natin ng 2 para merong separation ng ano. Mag-open ako ng bagong tab dito. And then bubuksan ko yung Gmail account mo. Kung meron kang Gmail. Yung mga naka-Yahoo pa ngayon guys, Gmail ang gamitin nyo ha. Huwag kayong gagamit ng Microsoft. Ito, pwede bang, alam ba yung ginagamit mo dito? Itong Randall, ito ba yun yung ginagamit mo? Switch natin. Ayan. Switch natin dun sa Randall. Okay, tama ba? Pwede kitang i-unmute ha, wait lang. Wait lang. I-unmute kita. Para ikaw lang yung makakapagsalita mo na. Ayan, ask to unmute, approve mo lang. Yung ano po, yung hindi po yung Randall, yung Wangzhou 69 at saka yung Mikey Leo. Yung yan. Okay, ito yung ginagamit ng email address. Yes po. Okay, so ang gagawin natin, the reason why I open a new tab because magsisend si Facebook ng anong tawag dito, OTP doon sa email mo. Okay, ngayon ilagay mo dito yung email address mo. Let's see if makakapag-create tayo ng bagong business account. Sige nga. Pasuyo sir nung email address mo dito. Type na lang. Yung ano po, yung kanina. Ito yung Mikey Leo ba 'yan? Wait po, check ko muna. Para nakalimutan. Mikey Leo 29. Okay, copy. Okay. 29. Gmail.com. Okay. I-give up ko muna yung remote control bago mo i-click yung submit. Sige, click mo yung submit. Sana mabigyan tayo ng slot. Ayun, there you go. So, i-click mo yung tab dito muna sa kabila, dito sa yung Gmail account mo. Yan.
Tapos makikita mo yung sa social tab. Click mo yung social tab. Tapos makikita mo, antayin mo lang. Ito. Yan, confirm your business email. Yan, confirm now. There you go. Okay, your email has been verified. Now, pahingi ulit ako ng remote control access. Sure, sir. Okay. Now you'll see here, if you click the drop down, makikita mo dito yung may business portfolio number 2. Ito yung ginawa mo yung number 1, yung Suzuki Matina Davao Showroom, yan yung una mo. Actually, Yes po. you can rename this one by going here sa, ang tawag ko dito, gear icon. Itong Yes business po. settings, i-click mo yan para merong separation ng dalawa. So, business info, and then just change this one to Suzuki Matina Davao number 1. Yan, para merong pagkakaiba yung dalawa. So, refresh ko muna. Ayan, so pag kinilik mo yung drop down, meron ka ditong yung 1 na nasa taas, number 2 yung nasa baba. So, I believe yung number 1, meron na tong nakaset up na pages. Tingnan natin. Ayan, meron ng pages, meron na ring ad account yata. Wala pang ad account. So, gagawa natin ngayon. So, bali guys, no, para hindi kayo malito, yung ginawa nating business portfolio number 2, anong tawag dito? Pareho lang din naman. Yung number 1 ang gagamitin ko kasi most likely na ito, nakapasok na yung page niya. Para maipasok ninyo yung page ninyo, ang gagawin niyo lang is click niyo lang yung add a page. Tapos hanapin niyo yung page name po ninyo and then click add page. Ganun lang po yung kasimple pagka mag-add ng page ninyo. Pero since na-add na ni Sir Randall yung kanyang page dito, so okay na yon. Then what we're gonna do is we're gonna create an ad account separate from his personal ad account. So dito sa ad account, I'm gonna click add and then create a new ad account. And then I'm gonna put it in here, Suzuki Advertising. Tapos change the time zone to Manila. Excuse me. Manila, and then change the currency to PHP. Philippine Peso. And then click next. Click nyo tong My Business and then create. Alright, and then select all ko to kung sino-sino yung mga nandito na gusto mong i-add, tapos full control, assign. Wala pa siyang payment info, lalagyan natin ng payment info maya-maya. So actually sige, so let's say for example na-close nyo to. Okay, what we're gonna do is click the inverted triangle katabi ng Open in Ads Manager dito sa taas sa bandang top right. Open in Ads Manager, merong inverted triangle dito, view payment methods. Then, let me know, sir, kung ano yung gagamitin mo. Paymaya ba, GCash, credit card? That's for paying ads, sir, right? Yes, correct. GCash po. Okay, so i-click nyo tong add payment method, tapos click next. Then, i-click nyo tong GCash. Next. Tapos, i-give up ko na yung remote control access. Buksan mo na ngayon yung ano mo, yung GCash app mo, tapos lagay mo diyan kung magkano yung amount na ilalagay mo doon sa initial budget mo. So labas As in mo yung ngayon, ano. as in ngayon talaga maglalagay, sir? Yes po, para makita po nila kung paano mag-add. Dala Okay. mo ba yung GCash mo ngayon? Mag-transfer muna ako ng amount, sir. Sige, while you're doing it, balikan natin ito, no? Pahingin muna ako ng remote control access. Sure po. Habang ginagawa mo yung pag-fund doon sa iyong GCash. So babalik tayo dito sa business settings. For those of you guys na aspiring media buyers, there are 3 ways on how you can be able to gain access to your client's business portfolio. This is the easiest one.
wherein you have to hover your mouse dito sa people. Then I'm going to add myself inside as if I am the media buyer who is going to run ads inside his business portfolio. So what I'm gonna do is, i-click ko yung invite people. Then I'm gonna, yan, minsan nagkakaroon ng problema. Refresh ko muna. So invite people. Medyo mahina yata yung kanyang, ayan. Tapos, so I'm gonna put my email address. virtual5solutions@gmail.com. Okay, and then i-click ko yung next. And then for the sake of this demo, I'm just gonna select everything. So, pwede mong bigyan yung, alam mo, ako yung may-ari ng business portfolio, I can give them basic access, or I can give them a full control or everything access. Tawag doon top level admin access. Okay? And then I'm gonna click next. And then bibigyan ko yung sarili ko ng access doon sa page. And then scroll down, click mo yung everything. And then invite send. Then what I'm gonna do is click assign assets, and then click yung add accounts. Yung ginawa nating add account kanina, isi-select mo pa rin yon. So even if nandoon na, isi-select mo para magkaroon ng access. Tapos full control, assign assets. Now, I'm gonna stop sharing your screen, and then I'm gonna check if merong pumasok na email sa akin. Okay? Ganun pa rin, makikita ko yung sa social tab. Ito siya. No? Pagdating dito, makikita, ito yung primary inbox ko. Makikita ko sa social tab, you've been invited to join Suzuki Matina. So I'm gonna click this one, view invitation. Then what I'm gonna do is log in with Facebook. And then I'm gonna put my name, and then my last name, and then my email address. Pwede mong i-uncheck dito, okay lang din naman. Continue, accept invitation, tapos ilalagay ko yung password ko. Wait lang, stop sharing ko muna. By the way guys, yung mga password nyo, ilagay nyo sa sa notepad or notebook. Huwag nyo ilalagay sa PC po ninyo. Let's see kung makapasok na ako. Looks like good naman yata. Ayan, all good. So automatically kapag nakapasok ako dun sa sa account niya, mapupunta ako dun sa ang tawag dito sa Meta Business Suite. So nandito na ako sa Meta Business Suite niya. Then pupunta na tayo doon sa business settings niya. Now, that is the first way of getting access doon sa clients po ninyo. Or for those of you guys na magpapa-run ng ads sa media buyer, let's say may business owner yung nandito, that's the way, that's one way of doing it para mabigyan nyo ng access yung media buyers po ninyo. Okay? So you can share back your screen, Sir Randall, and then I'm gonna show you guys the second way of doing it. You can share back your screen. Then I'm gonna gain access again. Tahingi ako ng access mo ulit. Okay. Now, the second one is this one. Pupunta lang dito sa add accounts and copyhin mo tong add account ID. Ito. Paki-copy mo yan, sir, and then send mo yan dito sa chat box. Copy mo yan. Copy to clipboard. Tapos send mo dito sa chat box.
Yan. So, ang gagawin ko naman as an advertising agency, pupunta naman ako dun sa business manager ko or sa business portfolio. Wait lang ha. Saan na yan? Ito. So, share ko yung screen ko and then ito siya. Pupunta ako ngayon sa business settings. As if ako yung magra-run ng ads niya. Hihingi ako doon sa access lang nung ad account. So what I'm gonna do is copy this ad account ID na pinadala niya sa akin. Copy. Then, pagdating dito sa ad accounts ko, sa akin to hindi sa kanya. Kasi ito yung agency ko, Virtual Vibe Solutions. What I'm gonna do is click add, request access to an ad account, and then I'm gonna paste it here. And then full control, confirm. Request sent. So you can share back your screen, Sir Randall, and then dito nyo makikita yan sa request. Pahingi ulit ako ng remote control access. Then dito nyo makikita yan sa banda rito, sa baba ng security center. Hindi nyo makikita ngayon yung receive kasi nga nakuha ko na yung access nung buo, nung kabuuan ng kanyang business portfolio. Kaya wala kang makikitang receive dito, pero dito mo yun makikita. So what I'm gonna do is, pupunta ako dito sa partners. Dito nyo yun makikita. Ayan o, nandun na ako sa loob. Okay? That's the second way of getting access to your client's business portfolio. O kaya kung ikaw yung client, that's the second way. Ibig sabihin, ang naibigay mo lang doon sa media buyer is yung ad account. Magkaiba po kasi yung ad account ID mo sa pages ID. Magkakaiba ng meron kanya-kanyang ID po yan. Ayan o, 306 ang dulo ng page mo. Tapos yung ad account mo is 201. Okay? So, ibig sabihin, yung pangalawang ginawa natin is nagkaroon lang siya ng access sa ad account. Wala pa siyang access doon sa page. So, bibigyan mo siya ng access separately. Yun yung pagkakaiba. Okay, yung pangatlong access, i-remove ko muna to for the sake of this demo. Remove partner. Pangatlong way of getting access is via business manager ID. So, ibibigay ko yung business manager ID ko. Dito mo yan makikita eh. So, stop sharing muna kita. So, eto siya. Business info. No, iba rin yung ID niyan. So, kukopyahin ko tong ID na to. Copy, and then isi-send ko yun dito sa chat. So, bibigyan ako ni Sir Randall ng access via Business Manager ID. You can share back your screen. Then, yung sinend ko dito na Business Manager ID sa chat, kopyahin mo yan, and then i-click mo yung partner to assign assets to. Kopyahin mo yung ID, and then click mo yung add na button. Yan. Paste mo dyan, and then click mo yung next. Select mo yung Suzuki page. Yan, select all. And then scroll down. Yan, save changes. Save. And then, done. Tapos punta ka sa ad accounts, sa baba ng pages, sa bandang kaliwa, yung ad accounts. Yan, add accounts. And then, assign people. Ay, meron na pala. Yan, nasa loob na pala ako. So, yun. Makikita mo yung pangalan ko dyan. Clarence Hill. Tapos meron pang dalawang admin, si Jade tsaka si Randall. Alright? So okay na ba yung ano mo, Sir Randall, yung GCash? Sorry, nakamute. Yes po, okay na po. Okay, so what I'm gonna do, pahingi ulit ng remote control access. Hold on. Then what I'm gonna do is, sige, approve mo lang, sir. Ayan. What I'm gonna do is, click ko tong kanina, yung inverted triangle, tapos view payment methods, then add funds,
GCash, and then magkano yung amount na ilalagay mo? Magkano ba pwede, sir? Any amount, 100 pesos for ano pa lang naman, for demo lang naman. Okay. Yan, 100, tapos click mo yung next. Tapos, lagay mo yung, open mo na yung GCash app mo. Yes po. On it. Then, may makikita ka dyan QR code sa gitna. Click mo muna yung open GCash na button. Okay? Then scan. Then, scan mo siya. Tapos pay 100, right? Yes, pay 100. Ayun na po. Okay? Wait lang Meron hindi makapasok eh. Teka. Hindi siya makapasok. Ayan. So, click mo yung done. There you go. Yan, pumasok na yung 100 pesos mo. Okay? So, I'm gonna share my screen back again. Stop sharing your screen. And then, I'll give you guys the, ang tawag dito, the structure, kung ano yung itsura niyan. No, para hindi kayo nalilito. So, punta tayo dito sa Suzuki. Yan, Matina, Davao. Okay, kita niyo yung screen ko, no? Yan. So, ganito po siya, guys, no? Screenshot ko lang ito para makita po ninyo. Wait lang. Ayan. So, ang itsura po nung ano nyo, ng business portfolio po ninyo. Imagine niyo po ito as subdivision. No? Ito yung pinaka main office po ninyo. No? And then, these are some of the houses. Ibig sabihin, ito po, yung mga sections po na to, bahay po sa loob ng subdivision. Imagine niyo na townhouses po yan. Ganito po itsura ng townhouses, magkakadikit na bahay. Ito po itsura ng townhouses, magkakadikit na bahay. Ibig sabihin po, yung mga sections po na to, ito yung mga bahay mo. Bago ka makapasok dito sa loob ng bahay mo, kailangan mo ng permission doon sa pinaka main office, itong taas na to. So para makapasok ka sa page, di ba natatandaan nyo kanina, kahit na nasa loob na ako ng business portfolio, sinelect ko pa rin yung box na, let's say, select box to access the page. Mapapansin niyo para makapasok ako doon sa pages, para makapasok ka doon sa ad accounts. Tapos kung meron kang Instagram account, yan, pwede mo siyang bigyan ng access manually sa WhatsApp, etc. And lahat ng nandito. Ganun po yung itsura po doon. Okay? Now, ang Meta Business Suite po, magkaiba po siya. No, iba po ang purpose po ng Meta Business Suite is for social media managers. Ibig sabihin po, kung magpo-post po kayo ng mga videos, ng mga anong tawag dito, ng mga content sa inyong page, dito nyo po pupuntahan sa Meta Business Suite. Suzuki, Matina. Bakit wala ba akong access dito? Nandito ako sa loob Partners, assign people, parents. Ayan ito yung sinasabi ko sa inyo guys na bibigyan nyo ng susi yung sarili niyo. Ibig sabihin, although nakikita ko yung pangalan ko dito, let's make sure lang na nandoon ako sa loob. Kasi hindi ko makita yung page Assign.
Done. Let's refresh this one kasi dapat makikita ko na eh. Then, click here. See profiles. Ba't wala? View page. Switch to Matina Davao. Okay. Switch. Yan. Use page. Ito. So, ito guys yung Meta Business Suite na tinatawag. No? Meta Business Suite sa baba. Ito na yung itsura niya. Magkaiba po yung dalawa na yan. Ito, business portfolio po ito. Yung iba na ano nila na anong tawag dito? Napapagkamalan nila na page ito. Hindi po yan page. Business portfolio nyo po yan, hindi yan yung page. Ang page po ninyo ay ito, yung Meta Business Suite. Sa Meta Business Suite, ang purpose po nito, if you want to schedule content, halimbawa planner, click mo yung planner, tapos you can schedule post dito sa planner. Click mo yung month, October, ayan o. So, pwede kang mag-schedule po ng post dyan. Halimbawa, month of October 25, kunyari, schedule post. Ito po yung purpose nito, yung Meta Business Suite. Tapos, pupunta ka dito, anong oras may ipapublish. Sa October 25, alas 10 pa ng umaga, save mo lang. Tapos, add photo. Yan. So, tapos lagay mo ng text. Yan po yung purpose niyan. And also, yung Meta Business Suite po, makikita nyo rin po dito yung lead center. Asan na yun? Itong leads center. Nandito lahat ng leads na pumapasok. Makikita mo dito lahat kung anong ituturo ko sa inyo sa day 3 ito. No? So, intake, lahat ng leads na pumasok, makikita nyo doon. Tapos, halimbawa, ito si Jervis Katico. Pwede mo siyang i-move kung qualified lead siya. No? Tapos kung na-convert mo na siya or bumili na siya sa'yo, pwede mo siyang ilipat ulit dito sa converted. Okay, ganun po yung purpose po nitong anong tawag dito, lead center. No? So, i-move lang natin muna, babalik natin si Jervis. Tapos, balik tayo dito sa usapan natin sa business portfolio. So, eto guys, malinaw na sa inyo na magkakaiba yung anong tawag dito, yung ID niyan, ito, iba yung ID, iba rin yung ad account ID. So, sa Instagram, kung meron kang Instagram, iba rin yung ID noon. Kung gusto mong Instagram lang mo yung pahawakan, dito mo siya makikita, isasend mo lang yung ID. Tapos, the same way nung ginawa ko kanina, na inad ko yung ID na yun doon sa business portfolio ko para ma-access ko yung Instagram niya. Same with WhatsApp as well. Okay? So, I'll be answering questions dito sa GC. Dito sa okay. So, may question dito. Mapapanood ko ba to later for this session? Like access? Yes, Sir Gab. All you need to do is to actually nag-send na kami ng email, no? Merong instructions dun sa email on how you can be able to access your dashboard. But for the sake of this demo, may mga magtatanong for sure later on dun sa recording. I'm gonna share back my screen. All you need to do is to go to digitalhomey.net, my website. Hanapin nyo tong forum. Okay, and then type nyo lang dito sa search bar, dashboard. Ayun o, dashboard. Makikita nyo dyan sa baba. Click nyo lang tong dashboard na to. Ayan, click. Mapupunta na po kayo dito. How to access your dashboard. Ang gagawin ko po, i-share ko na lang po sa inyo dito sa chat. Ayan, how to access your dashboard. Nag-send kami ng email, nandoon yung instructions na yon. Alright, and then yung mga hindi pa naka-login, ito po yung promo code na gagamitin po ninyo. Kung hindi pa nyo nagagamit yung promo code or hindi pa kayo nakaka-login, ito po yung gagamitin ninyo doon sa instructions.
Okay? Nandoon po yung recordings po nung lahat ng lessons. So, to give you an idea, ganito po siya. Wait lang. So, share ko ng screen ko. So, pag kinilik nyo yung online courses, pag na-follow nyo na yung instructions, punta lang kayo dito sa 5-day Facebook Ads Challenge. Click nyo yung view details. Pag kinilik nyo itong 5-day Facebook Ads live training course, itong drop-down, makikita nyo dito yung business settings overview, day 1. Okay, lahat ng previous batches, makikita nyo po dito yung recordings. Pare-pareho lang din po yung ano niyan, yung topic po dyan. So, yung mga previous batches na nandiyan na po yung recording. So, kamukha nito, batch 24 po kayo. Mamaya po, after nung training po natin, makikita nyo dito, batch 24, October 21. Ayan, so, then day 2, sunod-sunod na po yan, lahat ng lessons po natin. Ito po yung mga lessons na tatakal po natin in the next 5 days. Business settings overview, the Facebook auction and campaign objectives, the actual campaign setup, Facebook ads metrics, and the ultimate Facebook ads calculator. Yan po yung magiging topic po natin in the next 5 days. Okay? So, ngayon guys, alam nyo, ano po yung, paano po yun, Sir Ben? Let me know, hello, do we post the recording of this? Yes. Si Marjon, yun. Ano ko lang. Coach, pwede ba mag-delete ng existing inactive business portfolio? No. Huwag niyong i-delete yung business portfolio niyo kasi magagamit po ninyo yan, Sir Aaron. No? Kasi yung iba nagmamakaawa kay Facebook na bigyan ng business portfolio tapos ikaw naman mag-delete. No? Wag niyo pong i-delete, i-rename niyo lang po yung business portfolio niyo katulad ng ginawa ko kanina kay Sir Randall. No? So, i-rename niyo lang po yon. Kung inactive na siya, okay lang yon. Gawa lang kayo ng bagong ad account inside that business portfolio, magagamit niyo pa rin yon. No? Kasi, pag bago yung business portfolio niyo o kagagawa niyo lang, ang maximum na pwede niyong gawin doon is 2 ad account sa loob ng business portfolio. Okay? So, ganito po kasi yung itsura niyan, no, guys. For those of you na nalilito sa business portfolio, ito po kasi itsura niyan. Para i-drawing ko po sa inyo, ha? Ito, kunyari, si Miss Crizel. Ayan. So, yung whiteboards, para walang magsusulat, ako muna ang magsusulat. So, allow participants to share whiteboard. Ayan. So, nakikita pa rin ba yung whiteboard ko, guys? Type yes kung nakikita yung whiteboard ko. Yes po, dito po. Okay, perfect. So, para ako muna yung nagsusulat, no? Now, let's imagine, i-select natin si Miss Crizel. So, Miss Crizel, ito ka. Yung, ay, bakit ganun yung ulo mo? Teka lang So, bilog naman, baka magalit sa akin si Miss Crizel, i-bash mo ako sa social media. Okay, guys, wag mo na magsusulat. Hindi naman tayo grade 2, no? Tawag dito. Buburahin muna natin. Ako muna magsusulat, no? I'm sure naman nagkakapag-drawing naman kayo sa nung grade 5 pa lang kayo or nung elementary pa lang kayo, ha? Ako muna magdo-drawing. Ba't nakakapag-drawing kayo? Teka. Close whiteboard ko muna. So, wait lang, ha? Whiteboards. Whiteboard. New whiteboard. Ayan. So, ako muna magdo-drawing, guys. Wala munang magdo-drawing. Ako muna. No? Kita na ba ulit? Teka. Ayan. Ba't nakakapag-drawing yung iba? Yan yung pinagtataka ko, ba't nakakapag-drawing? So, yan. So, ulitin ko, ito yung si Miss Crizel. Gagandahan ko yung drawing mo, drawing natin. Ayan. Nakangiti ka naman dyan. Ngayon, ayan yung profile mo. Yan yung pag nagbukas ka ng cellphone mo, nandoon yung Facebook profile mo, and then
Sa Facebook profile mo kasi may tinatawag na personal ad account. Ayan, may nagdo-drawing naman, guys. Hindi ba kayo nakapag-drawing nung elementary? Parang na-excite sila mag-drawing dito sa aking whiteboard. So, ito yung personal ad account na ni Miss Crisel. Yun yung po yung kanina na sabi ko, huwag kayong magra-run ng ads dyan sa personal ad account po ninyo. Ngayon, doon sa personal ad account po ninyo, meron pong tinatawag na business portfolio. So, ibig sabihin, ito yung ginawa natin kanina, yung BM1. BM1 or Business Manager 1. No? Di ba? Kasi meron ng Business Manager to si Sir Randall. So, let's say ito yung Business Manager Portfolio 2. BM2. Yan. So, makikita nyo, dito sa BM1, pwede kang mag-create kasi dyan ng multiple ad accounts. No? As long as na Facebook ad compliant ka, itong ad account 1, ad account 2, ad account 3, pwede kang mag-create dyan as long as na Facebook ads compliant ka. Same thing with Business Manager 2. Ayan, pwede kang mag-create ng multiple ad accounts. Sky's the limit. Sky's the limit yan for as long as na Facebook ad compliant ka. And as a matter of fact, pwede kang mag-create ng bago pang Business Manager portfolio. So, BM3. Ayan, so, and so on and so forth. Kaya kung makikita nyo po dito, stop sharing ko muna yung, ayan. Kung makikita nyo po dito, sa aking, ito, marami akong business portfolio, di ba? Ayan, no? Maraming business portfolio na nandito sa akin. Yun po yun. Tapos under one business portfolio, ito, business portfolio po ni Sir Randall, makakapag-create ka ng multiple ad accounts. Kumukha nito, click add, create a new ad account. Makikita mo dito, naka-grayed out pa siya. Ibig sabihin, hindi ka pa pwedeng mag-create ng bagong ad account kasi bago lang yung kakikreate nyo lang ng bagong ad account. The moment na mag-run ka ng ads dito, mabibigyan ka ng another slot ni Facebook para makapag-create ng new ad account. Okay? So, malinaw po tayo doon. So, ganun po yung itsura nun. Parang umbrella siya. Ito, share mo yung screen mo, Sir Randall, para mas maintindihan po ninyo. Ayan o. So, request remote control access tayo, sir. Yan. So, makikita nyo po dito, pag kinilik mo tong drop down, itong Ravi runs now, ibig sabihin, ito po yung personal ad account po ninyo. Huwag ninyo po itong gagamitin. Bakit? Kasi pag ito na disabled, hindi ka na makakapag-create ng business portfolio. Ulitin ko, kapag na-disabled itong personal ad account mo, hindi ka na makakapag-create ng business portfolio. That's the end of your career as an advertiser. Kaya po, pinoprotektahan po natin yung personal ad account mo. Kailangan po nakaseparate po yun doon sa business portfolio. And inside the business portfolio, doon ka mag-create ng ad account. Do not use this personal ad account. Gets? Naintindihan po? Sir, I have a question if okay lang. Yes, go ahead. Since like for example, na-deactivate or na-hack yung personal account ko na Reverance now, makakapagbisita or I mean hindi ba matatanggal yung page? Let's say ang na-hack sa iyo yung profile mo. Yes po, yung personal account ko po. Pagka na-hack yung profile mo, hindi mo na to mare-recover. Iyon po yung question ko, matatanggal din ba yung Facebook page na Suzuki Matina Davao Showroom? Hindi na. Nandoon na yung sa loob ng business portfolio na yon. So makaka-login pa rin ako doon. Hindi. Bago ka makapalagin sa page mo, kailangan mo mag-login sa profile mo. Tama? Okay. Diba? Bago ka makapasok sa page mo, kailangan mo mag-login sa profile mo. Itong profile mo na ito, teka, buksan ko lang dito sa kabilang taba. Ay, teka lang. Facebook.com.
Ayan o. Ito kasi yung page mo, di ba? So, Yes switch mo po. muna dito sa Ravi Runs Now, di ba? So, ibig Yes po. sabihin, pag ito na-hack, yung Ravi Runs Now, na personal profile mo, hindi mo na ma-access tong business portfolio mo. Kasi, before ka makapasok sa business portfolio mo, kailangan mo mag-login sa profile mo, tama? Mm. Okay? So, ibig sabihin nun, pero, kung ang mangyayari ay, let's say for example, na-disabled itong Suzuki Matina Davao 1, tapos itong page na to ay na-claim, ibig sabihin, na-claim sa loob ng business portfolio na to, hindi mo na siya ma-remove dito. Nandito na siya. Mm. Pero, since meron kang top level admin access ng Suzuki Matina Davao na page, pwede mo pa rin siyang i-run dito sa number 2. Lalabas pa rin yun doon. Kahit na hindi mo siya ma-claim doon sa pangalawang business portfolio. Halimbawa, itong pages, wala dito, di ba? Yes po. Hindi mo siya na-claim dito. Pag nag-run ka ng ads dito sa ad accounts, gagawa ka lang ng ad account dito, makakapag-run ka pa rin even if hindi mo siya na-claim dito kasi na-claim doon sa 1, di ba? Yes po. Makakapag-run ka pa rin kasi meron kang top level admin access ng page mo. Ikaw yung may-ari. Make sense? Yes po. Pero may access po ba yung, like for example, yung si Jade Bailas, may access din po siya doon? Oo, makikita mo dito. Halimbawa, balik tayo sa Suzuki Matina Davao. Makikita mo kung sino may access sa page mo. Ito, ad accounts, si Jade Bailas, may access siya sa ad accounts mo. Sa page din, meron din siyang access kasi nandoon yung pangalan niya. Unless otherwise, you want Jade Bailas to remove sa page mo. So, pupunta ka lang Mm. dito sa, ang tawag dito sa users, people, tapos remove mo siya kung gusto mong remove. Click mo tong 3 dots, tapos remove. Okay. Okay? So, for safety and security purposes, sir, dapat meron talagang isang backup account. I mean, backup Facebook account, no? Okay. For security purposes, dapat dalawa kayong admin sa loob ng portfolio. So, makikita mo dito, ilan tayo? 3. Yes po. Isa, ako, si Jade, tsaka ikaw. Randall, ano to, ikaw. Ikaw din yata Opo. tong Mike Leo. Opo. So, 4 tayong, ito, invited pero hindi pa na-accept. So, preferably, dapat dalawa kayong admin or 3 sa loob ng business portfolio. Ngayon, Mm. preferably dito sa pages, dapat 3 din kayo. Okay. Okay? Kasi kapag na-hack itong ano mo, ang account mo, pwedeng ma-hack nila yung business portfolio pero yung page mo, pwede mo pa rin ma-claim kasi meron kang dalawang admin doon na pwedeng mag-add sa'yo ulit. Okay. Tsaka Yes? pwedeng ma-remove yung na-hack Yes. na account. Pwedeng ma-remove yung Copy. nag-hack. I see. Especially kung wala silang top level admin access, pwede mo silang ma-remove. Kamukha nito, people, halimbawa, let's assume na si Mike Leo ang nang hack, pwede ko siyang remove. Click ko lang to, o kaya, let's say ito, si Jade Ayun. Bailas, kunyari yun ng hack, i-remove ko lang siya. Okay. Make sense? Copy, copy. Yes po. Yun. So, I hope, guys, this gives a clear understanding ng Miss Grace, may limit ba sa paggawa ng business portfolio? Kapag bago yung account mo, again, kung gagagawa mo lang, limitado ka ng hanggang dalawa if I'm not mistaken ng business portfolio. Pero kapag na-establish mo yung credibility mo kay Facebook, compliant yung mga ads mo, hindi ka masyadong nare-reject ng ads, makakapag-create ka ng bagong portfolio. And inside the portfolio, you can create multiple ad accounts. So para siyang umbrella. So yung pinakita ko sa inyo kanina na dashboard na wherein you can have a anong tawag dito, multiple business portfolio plus multiple ad accounts inside that portfolio. Ganito po itsura niya. Okay? So, kamukha nito, ayan, pwede kang mag-create ng bagong ad account dito, bagong ad account. Sky's the limit yan for as long as na mabait ka kay Facebook. Pag mabait ka kay Facebook,
mabait din sa'yo si Facebook. So, BM4, etc. etc. Make sense? Yes, sir. Question? May sample po ba kayo paano mag-connect yung IG account? Gusto po kasi ni client both FB and IG sabay daw po ng posting. Yung kanina, Aeon, ganun lang. Punta ka lang dito, punta ka sa Instagram, tapos add, kamukha lang din ng page. Connect your Instagram account. Okay? Next, si Sir Jerome. Hello sir, question lang. May business partner kasi ako before din siya gumawa ng page pero hindi na siya active sa page namin. I can still open and promote on the page. Pero I don't know if I can access the settings in Meta Business Suite. Depende sa access mo, Sir Jerome. Kung top level admin access yung ginawa sa'yo, yes, you can still access. Pero kapag yung partial access lang yung binigay sa'yo, I don't think na makakapag ano ka ng settings. So, depende. Dapat malaman mo kung ano yung access na binigay sa'yo. Okay? Coach, one last question. Difference po between inviting someone to your business portfolio compared to ad account. What do you mean, Sir Aaron? Difference ng between someone to your business. Okay. Magkaiba yung inviting someone to access your page. Page lang yung may access sila. Pag sa Meta Business Suite mo lang in-add. Pero kapag nilagay mo sila sa business portfolio mo or business manager, they both have access to your business portfolio and your Facebook page. Dalawa yung access nila. If that's what you're asking, Sir Aaron. Sir, Miss Dahlia, okay lang ba kung partial access lang ibibigay? Yes, Miss Dahlia, especially kung they are a media buyer acting in behalf of your business. Meaning they will be the one running your ads in behalf of your business. So partial access would be okay. The reason why I gave a complete access or yung full access so that I can navigate everything. Okay? Pag ad account po ba pwedeng ma-delete? Ba't nyo po i-delete? Huwag po kayo magdi-delete ng ad account. Huwag kayo magdi-delete ng business portfolio. Bakit? Kasi kailangan nyo po yun eh. Nandoon yung data nyo eh. No, especially kung nag-run na yung ads na yon, yung iba nagmamakaawa magkaroon ng ad account, magkaroon ng business portfolio, bakit nyo po i-delete? I don't see the reason behind bakit nyo i-delete. No? Change, rename the ad account if hindi na nag-i-exist yung business or create a new ad account. Ganito lang po yan, Miss Angel. No? Punta kayo dito sa ad account, no? Tapos yung Suzuki advertising, halimbawa, wala na yung Suzuki advertising niyan, punta lang kayo sa 3 dots, edit, o di pa, palitan nyo yung pangalan, change the ad account name, and then save changes. Ba't nyo i-delete? Meron kayong ad account na pwede nyo gamitin. Yung iba nagmamakaawa kay Facebook na bigyan ng ad account. Gets? Recommended na ba na magkaroon ng backup FB account sa kada ad account? When you say FB account, personal profile, tama ba, Sir Aaron? I'm not sure what you mean by that. Yung ad account po ba is dapat one FB page? Sir Mark Anthony, yes, preferably. Pero if you're just starting out, if you have multiple pages, pwede mo lang pagtyagaan yung isang ad account. By the moment na nagkaroon kayo ng bagong slot kay Facebook, you can create another ad account and separate Facebook page. Separate ad account for that Facebook page. Okay? Nagigets? Sir Aaron, dami ko natutunan. 1 FBP. Yes. Thank you. Sir, nasundan ko yung demo nyo. Then I invite my page. Saan ko pwedeng makita yung request confirmation nito, sir? Makikita nyo sa notification. Pag binuksan nyo po yung profile po ninyo, makikita nyo sa notification po yon. Okay, dito sa notification, lalabas po yon sa notification nyo. O kaya makaka-receive kayo ng email.
Makikita nyo po doon sa social tab. Okay? So, request pending. Nag-request ka. Ibig sabihin, kung nag-request ka, ibig sabihin, hindi ikaw yung may-ari ng page. Meron nagmamay-ari ng page mo, hindi mo alam kung sino. So, tingnan mo kung sino yung gumawa ng page. Kung ikaw man yung gumawa ng page, dapat, hindi ka magre-request access kasi sarili mo yung page eh. Okay? Malamang sa malamang may gumawa ng page mo, Sir Jerome. Okay? So, hopefully guys, marami kayong natutunan for tonight's Sir, lesson. excuse, may Yes, question go ako ahead. last. Hmm. Matutunan din ba natin to or matatackle din ba natin dito if paano po yung tamang pag-set up ng ads or tamang pag-run ng ads? Okay. So, kanina, I'm supposed to show this guys, pero, ang tawag dito, dire-diretso kasi ako. Excited. Okay lang po. Ito yung course outline. Supposedly, ito yung tinakil ko kanina, pero nauna na agad. So, ito po yung course outline. May 3 months technical support po kayo doon sa nabili yung 499. Then, day 1, ito nga yung business setting overview. Yung sinasabi nyo pong actual campaign setup, day 3 po yun. Different campaign setup. Okay? Yung day 2, understanding the campaign objectives in the Facebook auction. Day 3, different campaign setup. Day 4, understanding the Facebook ads metrics. Day 5, the ultimate Facebook ads calculator. Yan po yung matatakil po natin in the next 5 days. Alright, so nasagot ko yung tanong, Sir Randall. I don't think if it's yes or no. Medyo magulo lang. So, Ah, probably yes. Day 3, kung Okay, campaign setup copy. po ang Sorry. tinatanong po ninyo, matatakil po natin yes. Kasi day 3 yun po yun, different campaign setup. Thank you po. Okay, so last question, Sir Jerome. Paano pwedeng option para mapunta sa akin yung full access? Kausapin niyo po yung gumawa ng page po ninyo. Okay? So, kausapin niyo yung gumawa ng page po ninyo and then gawin kang admin doon sa page. Okay? May Garland, merong recording. Kung na-late ka ng pasok, meron pong recording na i-send ko na po kanina. But I'll be sending it again here in the chat. So, ito po yung follow nyo po itong link na to. Ito, and then nandiyan po yung instructions on how you can access your dashboard. And then my website will be asking a payment again. Since nakapagbayad na kayo, gamitin nyo itong promo code na to. Okay? So, yun lang guys. I'll see you again tomorrow at exactly 7:30 p.m. Make sure to check your email. Kung hindi pumapasok, minsan pumapasok sa spam folder. Yung, anong tawag dito, yung Notification. notification. So, make sure na i-check nyo din yung spam folder. Baka doon pumapasok. So, yeah. I'll see you guys tomorrow. And then, yung recording po nito will be uploaded doon sa dashboard po ninyo. And then, anong tawag dito? Doon yung makikita yung mga lessons po natin. Okay? Last, Mas Yufe, sir question, what if may una akong FB page pero yung una tag na deactivate ko na? What do you mean, Miss Yufe? May una akong FB page pero yung una na deactivate ko na. Pag na-deactivate mo na yung page, hindi mo na siya magagamit. Yung bagong page mo na magagamit mo. Okay, so pagbibigyan ko si Miss Katrina. Sir, question po, kapag po ba sinabing admin, dapat po ba naka-full control po ako sa page access? Wala po kasing lumalabas sa notif na request kahit na naka-full control ako. Kapag admin ka po nung Miss Katrina nung page, makikita nyo po na para hindi malito yung lahat, no? Ito po. Pupunta ako dito sa page po ni kasi parang ano pa sila eh. Litong-lito pa sila doon sa access. Okay. I'm gonna share my screen again.
So pag nandito po kayo sa page po ninyo, it's either i-click nyo tong professional dashboard. Then scroll down po kayo dito, page access. Ayan o. So pag nakikita nyo po dito, people with Facebook access, ayan o, partners, nandoon ako sa loob. No? Pwede kayong mag-add dito ng tao, people with Facebook access, click nyo tong add new, next, and then hanapin nyo yung taong pagbibigay nyo ng access. Halimbawa, Randall. Ayan. I'm not sure kung ano mo sa Facebook, or halimbawa, Miss Yufe. Ayan, Eufemia de los Santos, kunyari. So, i-click nyo to. Tapos, yun yung i-add niyo. Pero kung meron nang nandito na admin, hindi pwede nyo silang i-kick. So, click mo lang tong manage. Tapos, hindi, nasa loob kasi ako eh. So, makikita nyo dito kung sino yung taong nandito. Pwede nyo i-kick, pwede nyo i-remove. Make sense? So, kapag nagre-request kayo ng send access, ibig sabihin, wala kayong full control doon sa page nyo. Ibig sabihin, it's either hindi kayo yung gumawa ng Facebook page, in-add lang kayo doon sa page. Okay? So, yun lang guys. Miss Yufe. I mean, new business portfolio para sa new page ko. Kapag may business portfolio ka na, Miss Yufe, tapos meron ka rin ng Facebook page, di okay na tayo. I-add mo lang yung page mo doon sa loob ng business portfolio. Pero pag wala ka pang business portfolio, gagawa ka ng business portfolio para mai-add mo yung Facebook page mo. The same way, kung paano ko in-add yung page po ni Sir Randall doon sa business portfolio. So tingnan mo muna kung meron kang business portfolio. Then kapag may business portfolio ka, i-add mo yung Facebook page mo. Paano pumunta doon sa forum? Eto guys. No, isend ko na dito yung kung may mga questions kayo, baka yung questions ninyo nandito na rin po yung sagot, no? Sa forum. So, ito po yung forum. Save nyo na po yan kasi dito, para rin kayo nagpo-post sa Facebook, create a new post. Ayan. Tapos magsa-sign up with Google lang kayo. Tapos yun, pwede na kayo mag-post. Kamukha nito, si Daisy Rona, si Joseph Levantino, Miss Marilu. Ayan, marami na rin pong questions po dyan. Yung questions po ninyo, baka nasagot na po yan, search nyo lang po dito. Halimbawa, portfolio, ayan, ayan. So, paano gumawa ng portfolio? Nandyan po lahat. Sasagutin ko po yan. Kung hindi pa nasasagot, so, ayan, may mga resources po tayo dyan. Okay? So, si Prima, I'm not sure kung bagong pasok ka. Na-send ko na po yung diyan sa anong tawag dito sa forum. Pag pumunta ka ng forum, punta ka dito, tapos type mo dito dashboard. Ayan. How to access your dashboard. Nandiyan po yung instructions. Nag-send na rin po ako ng link dyan sa anong tawag dito sa chat. Okay, magsisend rin ako ng email para doon sa instructions for those of you na hindi pa na-access yung dashboard para sa recording mamaya. Okay, I'll be sending this one or I'll be uploading this one later on after a couple of minutes para ma-review niyo po. Maraming salamat guys. I'll see you tomorrow at 7:30 p.m. Check your emails or your spam folder kung wala po sa primary inbox po ninyo. Thank you guys and I'll see you tomorrow. Bye-bye. Maraming salamat, sir. God bless. Okay, bye-bye.